Sa mga nagtatanong naman kung pwede daw ba gumawa ng e-travel account kahit hindi pa uuwi sa Pilipinas, ang sagot guys ay yes, pwedeng-pwede. Pero dapat make sure na i-save nyo ang email address at password na ginamit nyo sa pag-register nyo or sa paggawa nyo ng e-travel account. At hanggang dito lang kayo sa first 3 steps hanggang sa new travel declaration. Pero magpuproceed lang kayo dyan sa new travel declaration kapag 3 days na lang bago ang flight nyo pa uwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa. So ayun guys, pwede kayong gumawa ng e-travel account kahit hindi pa kayo uwi or babalik sa ibang bansa. 10 katanungan ng mga OFW at ng mga pasahero tungkol sa bagong update ng e-travel. Actually, napakarami pa nilang katanungan pero ang sasagutin lang natin ay ang 10 at ang madalas nilang tinatanong. Number 1. Kung still daw ba exempted ang mga foreigner sa pagre-register sa e-travel departure card kapag pabalik na sila sa kanilang bansa? Ang sagot guys, take note na lahat ng pauwi sa Pilipinas or papunta sa Pilipinas, lahat ng nationality ay required mag-register sa e-travel arrival card. Pero pag pabalik na sa ibang bansa ay exempted na sa pagre-register sa e-travel departure card, lahat ng mga foreigner at mga Filipino na gumagamit or foreign passport holder na. Basta yung foreign passport ang ginagamit nila sa pagta-travel at yun ang tinatatakan sa immigration. So ang sagot ay yes, exempted na ang mga foreigner at ang mga foreign passport holder sa pagre-register sa e-travel departure card. May advisory tungkol dyan at hanggang ngayon ay wala pa naman ding pagbabago. Pero take note guys, na yung mga naka-dual citizen na gumagamit pa rin ng Philippine passport pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa, ay required kayo mag-register sa e-travel arrival card at e-travel departure card. Basta Philippine passport ang gamit nyo sa pagta-travel kahit naka-dual citizen kayo. Number 2. Paano daw kung nakagawa na sila ng account sa e-travel pero napansin nila na may mali sa pangalan? Ano daw ba ang pwedeng gawin? Ang pwede nyong gawin guys ay kailangan nyo lang itong i-edit. So dito sa new travel declaration, ang kailangan nyo lang is i-click nyo lang yung edit sa tabi ng pangalan nyo. Yang pen guys sa tabi ng name nyo. After nyo maklik yung edit sa tabi ng pangalan nyo ay eto na yung lalabas. Tapos guys, i-click nyo ulit yung edit or yung pen. At eto na ang lalabas. Pwede nyo siyang i-edit and after that, click submit. Number 3. Paano daw ba kung nakagawa na ng e-travel QR code pero na-rebook or na-cancel yung flight? Ano daw ba ang pwedeng gawin? Napakadali lang naman guys. Pumunta kayo sa may travel declaration or sa new travel declaration at scroll nyo dyan sa travel history. At dyan sa baba guys, may makikita kayong edit at i-click nyo yan. At yan na guys, pwede nyo lang edit and after that, click nyo lang yung next. Number 4. Paano daw ba kung wala na yung date of return? Dahil sa unang video ko, napakita ko na may date of return kapag nilagay nyo is vacation ang purpose ng travel nyo pauwi sa Pilipinas. Kaya guys, chinay ko yung e-travel account ko at nakita ko na kahit for vacation ang purpose ng travel ay wala na yung date of return. Inalis na nila. Kaya okay lang yan guys sa mga nagtatanong kung bakit daw wala ng date of return. Number 5. Pwede daw ba mapagawa ng e-travel account sa kaibigan or sa kamag-anak kung hindi marunong mag-register sa e-travel? Ang sagot guys ay yes, pwede kayo mapagawa ng e-travel account kahit sa kaibigan nyo or kamag-anak nyo. But take note guys na dapat email address nyo ang gagamitin sa pagre-register dahil yan na ang magiging permanent e-travel account email address na gagamitin nyo kapag uuwi kayo sa Pilipinas at babalik sa ibang bansa. Pwede din sila gumawa ng panibagong email address but inuulit ko guys na after registration ay kailangan nilang ibigay sa inyo ang inyong email at password na ginamit sa pag-register sa e-travel account nyo. Dahil yan na ang magiging permanent email address nyo. Tungkol naman sa take selfie ay wala naman din problema dahil pwede kayo mag-send ng photo sa kanila dahil pwede naman gamitin yung save photos sa cellphone nyo or sa gallery nyo. Ganito lang guys ang gagawin nyo. After nyo mapasok yung website, ay i-click nyo lang yung take selfie or upload photos. And after that, i-click nyo lang yung 3 linya sa taas at pipili nyo ngayon ang local files. Then choose local files at i-click nyo ulit yung files. At mamimili na kayo guys ng photo na nakasave sa gallery nyo. And after that, ayan na guys.
nakalagay na or nakasave na sa e-travel account nyo yung photo na galing sa gallery nyo or save photo nyo. Number 6, paano daw ba mag-add ng family member kung magkakasama kayo ng mga pamilya nyo na magta-travel? Paano mag-register sa e-travel? Ang sagot guys, una ay ikaw muna ang magre-register and after yung makapag-register ay pupunta ka ulit sa new travel declaration at i-click nyo yun. And after that, lalabas ito. I-click mo na ngayong yan for family or for others. Tapos guys, ilalagay nyo na ang mga information nila ay tuloy-tuloy na yan. Pwede rin sila gumawa ng sarili nilang account para hindi na kayo mahirapan. Number 7. Pwede na daw ba pagsabayin ang pagre-register sa e-travel arrival card at sa e-travel departure card? Ang sagot guys ay hindi. Dahil parehong 72 hours or 3 days bago ang flight nyo ang pagre-register sa e-travel arrival card kapag pauwi kayo sa Pilipinas at sa e-travel departure card kapag pabalik naman kayo sa ibang bansa. Pareho yan guys, 3 days bago ang flight. Pwedeng kahit anong araw basta sa loob ng 3 araw bago ang flight nyo. Pwedeng 1 day, 2 days, or 3 days before flight, pwede kayo mag-register. Number 8. Aling email address daw ba ang pwedeng gawin or pwedeng gamitin sa pagre-register sa e-travel? Pwede daw bang email or Gmail? Pwede din daw ba yung dati nila ginamit sa pag-register sa e-travel or yung ginagamit nila sa kanilang Facebook account or sa kahit ano pang account? Ang sagot guys, kahit anong email address ay pwede nyo gamitin as long as nabubuksan nyo dahil dyan magsisend ng code ang e-travel website. As long as nabubuksan nyo ay pwede nyo gamitin sa pagre-register sa e-travel. At ang email address guys ay pareho lang naman din yan sa Gmail. Dahil ang email address ay yan yung address na ginagawa natin sa site or sa app ng Gmail. What? Number 9. Paano daw ba kapag may connecting flight? Aling flight number daw ba ang ilalagay? Ang sagot guys, sa flight number naman ay wala din namang problema yan dahil pareho lang naman din ng airlines. Pero sa country of origin guys, ang ilalagay nyo is yung bansa or yung original na bansa kung saan kayo manggagaling at kung saan kayo nagtatrabaho kahit may connecting flight kayo sa ibang bansa. Ganon din kapag pabalik na kayo sa ibang bansa, kahit may connecting flight kayo, is yung original na bansa ang pupuntahan nyo, ang ilalagay nyo sa e-travel registration, lalo na't makikita naman ng mga immigration officer ang original na bansa na pupuntahan nyo sa inyong OEC. Number 10. Paano daw ba kung walang code na natanggap nung nag-register sa e-travel? Ang sagot guys, ang una nyong gagawin ay tingnan nyo muna sa spam email kung nandoon yung code na sinend ng e-travel website. Pero kung wala talaga guys, ay may isa pa kayong choice na pwede kayong gumawa ng pinibagong email address na ilalagay ko yung video tutorial ko sa description ng video na ito. Dahil nasubukan ko nang gumawa ng pinibagong email address nung hindi nakaka-receive ng code yung isang email address. At ayun guys, naka-receive ako ng code sa bagong email address na ginawa ko. Kaya isi-share ko sa inyo. Nasa description yung video tutorial para malaman nyo at para may guide kayo. Take note guys na pareho na yung color ng e-travel QR code ngayon. Wala na yung dark blue at yung color green. What? So pareho na ang makukuha yung QR code after nyo makapag-register sa e-travel. Makikita nyo lang doon yung country of origin nyo at yung country of destination nyo. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!